Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back sa Simply Talkies Vlog. Eto muli tayo mga kababayan, tayo po ay magbibigay ng ating opinion, reaksyon at mga komento sa mainit na usaping politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan ang sulat ni Minority Leader ng Senado na si Coco Pimentel sa Senate President na si Chis Escudero, no? Kasi nga po mukhang kinakalampag po ni Coco Pimentel ang Senate President. At ganoon din po, no, ano po yung ginawa na move ng mga Mindanaoan lawyers na supporter ng inyong VP Sara Pusit Duterte. Bago natin ipagpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, at ganun din po shout out sa lahat ng OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And once again, may God bless our country, may God bless us all, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Eto nga po mga kababayan, sumulat po si Minority Leader ng Senado na si Senator Coco Pimentel sa Senate President na si Chis Escudero. Base po dito sa ulat ng GMA News Online, Pimentel pushes for Senate's urgent action on Sara Duterte's impeachment. Kasi po talaga pong pinaririnig nila, kinukulit nila, pinapaliwanag nila yung nasasaad sa Article 11, Section 3-4 ng Konstitusyon na yung salitang forthwith, without delay, immediate, no? Doon po, dito po yung excerpt ng kanyang excerpt ng kanyang sulat, basahin lang natin dito. The above elaboration, yung sinasabi po ng Section 3-4 ng Article 11 ng Konstitusyon, affirms that it is the Senate's duty to act on the impeachment case of Vice President Sara Duterte without any delay. Without any delay, yun yung salitang forthwith, di ba? Or without interval of time. I repeat that this is the Senate's duty. Given the gravity of impeachment proceedings, it is imperative that the Senate uphold its duty with urgency, diligence, and a steadfast commitment to the Constitution. I appreciate your prompt attention to this matter and look forward to your response. Ayun po. Kasi itong si Escudero, binabaliwala niya po no? Ayaw niya. Kasi ang dahilan niya, kinakailangan merong session para magkaroon ng impeachment trial. Naka-recess sila At the same time, sinisisi po nila ang lower house bakit ipinoroward yan ng lower house nung the day na kung saan sila ay malapit ng mag-recess. Ilang oras na lang at recess na sa alam pinoroward, di ba? Ganun po At yan din ang gagamitin nitong mga Mindanaoan lawyers na nag-file ng nagre-request sa Supreme Court ng certiorari and prohibition, at the same time para daw po manal and void itong impeachment case sa inyong Sara Pusit Duterte. Kasi daw po itinengga ng matagal ng House of Representatives itong impeachment case laban kay Pusit, no? So balikan lang natin yung kay Coco Pimentel. May punto po si Coco Pimentel Pareho naman silang lawyer pero iba ang interpretation. Hindi naman nila pwedeng i-interpret, only the Supreme. Iba po ang pagkakaintindi nila sa salitang forthwith. Si Escudero naninindigan. Bakit? May mga naging example naman ng dalawang impeachment case na matagal daw bago pa nasimula ng impeachment trial. Yung isa almost 6 weeks, yung isa 1 month. Ito, yung kay Pusit, hindi na yan forthwith, hindi na yan without delay. Di ba? Malay mo yung 6 weeks diyan, yung preparation ng impeachment court.
O, siyempre, kailangan preparado, di ba? Pero yung 5 months or 6 months na tagal niyan, kasi sabi ni Escudero, saka na natin i-open yan pag ano na, yung after na ng SONA ng Pangulo. O, di ba? Paano masasabing i-open mo na ulit yan? Mamaya meron na naman kayong budget deliberation, tatagal ng tatagal, di ba? O, so sabi ni Pimentel, it is the duty of the Senate without delay. O, di ba? Without any interval of time. Pero si Escudero, ano bang pinagkakaabalahan ni Escudero? Wala, naka-recess kami. A recess is a recess, Coco Pimentel. Ayan lang yan. Ayaw nila. Sabi nga ni Amy Marcos, bakit kasi tinenggan dyan sa lower house? Tapos kami ang sisisihin. O nangangandidato ako, di ba? O ngayon, ano naman ang sabi nitong mga Mindanawan na ito, mga kababayan? Ha? They are asking to nullify, void, and nullify yung impeachment case. Kasi daw po, nung ipinasa yung 3 impeachment case kay laban kay Pusit, dapat na i-forward daw yung kaagad ng 10 days sa opisina ni Speaker. Hindi daw ginawa yun ni Reginald Velasco. Talaga naman tong mga to, di ba? Hindi, pinatagal. Kaya, ewan ko, bili mo ipapanalipay mo yung impeachment, ayun ang pinagkaloob. No? Yun ang pinagkaloob ng sa konstitusyon. Di ba? Mga Mindanawan lawyers tulad ni Torion, yung mga kakampi ni Pusit, pero sinasabi pa ni Torion na wala daw kinalaman doon si Sara Duterte. Maniwala naman kayo? O, ngayon, kinontra po siya dyan. Yung mga Mindanawan lawyers na nag-aas ng certiorari and prohibition and to void and nullify the impeachment because of flawed daw po yun, flawed. Ha? Hindi yata nasunod yung proseso. Okay? Tingnan natin, di ba? Pero may nagsalita naman dyan, yung isa sa mga prosecutor, si Representative si Ramon Rodrigo Gutierrez, maintain that the impeachment complaint transmitted by the House to the Senate is not flawed. Hindi daw flawed yun. Hindi yung parang may kakulangan. Ha? Hindi peke. Oh, sabi dito, we welcome anyone who would want to make a redress before the courts. We respect the right to file cases, sabi dito, basahin natin dito, before the Supreme Court, in this case, even when it comes to impeachment. Pero siyempre, bilang miyembro ng prosecution team, naniniwala po kami na kompleto po yung aming article of impeachment, including the process in which it was transmitted to the Senate. As far as we were concerned, I don't know ano po yung basis ng flaw na sinasabi po nila. Ang sinasabi nila, dapat pagkatanggap niyan, within 10 days na i-transmit nyo na sa opisina ng speaker. At within 10 days din dapat ilalagay yan sa floor. Di ba last year December nag-file ng impeachment case yung 3? O bakit tumagal kay Reginald Velasco? Gutierrez also explained that impeachment does not disenfranchise the millions who voted for the Vice President. Unang-una sa lahat, kasama po ito talaga sa ating saligang batas as a check and balance. Hindi porket binoto po tayo ng taong bayan sa isa at one point in time ay perfecto na po tayo throughout. Tama. Si Pusit hindi mapaliwanag yung paggastos niya ng CIF. Hindi niya mapaliwanag ano yung mga white envelope na tinanggap ng mga USEC. Di ba? Nandoon pa yung suporta ng taong bayan. Kaya nga po may impeachment kapag nakikitang may mga paglabag o any allegations of such, pwede pong idaan po sa court. In this case, impeachment court po. Correct. Di sana kung hindi pala pwede magpa-impeach, hindi na nilagay yan ng mga framers sa Constitution. Ibang klase rin naman talaga, no? Biruin nyo na. Sama-sama sila, talagang they have to protect their queen. Kasi kahihiyan po yan. Kahihiyan kay Sara Duterte at sa mga kaalyado niya. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.